Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa pinakamainit na kompetisyon dito sa mundo ng crypto payments. Ito ay ang tunggalian ni Stellar Lumens o XLM at saka ni Ripple o XRP. Magkasama po silang nagsimula, ngunit naghiwalay ang kanilang landas dahil sa magkaibang pananaw at direksyon. Si XRP ay tumutok sa mga bangko at financial institutions gamit ang semi-centralized na sistema. Habang si XLM naman ay pinili ang decentralization at mas nakatuon sa mga ordinaryong tao at peer-to-peer payments. Kung titingnan po natin, para silang magkapatid na lumaki sa iisang pamilya. Ngunit pinili ang magkaibang daan sa kanilang buhay. Kaya sa video na ito ay sasagutin po natin ang pinakamalaking tanong, ang Stellar versus Ripple. Alin ba ang mas mainam na payment coin sa kanila? Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin kay XRP. Ayan, ano nga ba ang XRP? Si XRP ay create or isinilang noong taong 2012 kasama ang Ripple Labs. Ang kanyang core system ay tinatawag na XRP Ledger, isa pong blockchain na ginawa para sa mabilis at murang cross-border transactions. Ang uniqueness ni XRP ay gumagamit po siya ng Ripple Protocol Consensus Algorithm or RPCA na hindi po nakadepende sa proof of work o proof of stake. Dahil dito, napakabilis ng kanyang transactions kung saan ay umaabot lamang ng 3 to 5 seconds. Ngunit, dito rin pumapasok ang issue. Marami pong mga kritiko ang nagsasabi na si XRP ay medyo centralized dahil nakadepende po ito dahil nakadepende po ang validator list sa control ng Ripple Labs. Ang epekto po nito sa market ay dalawang bagay. Una, mas mabilis at mas mura ang kanyang serbisyo or service. Kaya nagiging attractive po siya sa mga malalaking bangko. Pero ikalawa, maaari pong mawala ang tiwala ng mga hardcore crypto users na mas gusto ang decentralization. Kaya kung tataas po ang adoption ng XRP sa mga institution, malaki ang posibilidad na tumaas din ang kanyang presyo dahil sa demand. Ngayon ay ano po ba ang mga produkto ni Ripple? Si XRP ay may kasamang malalakas na produkto. Yan, at una ay ang Ripple Payments. Ayan, ginagamit ng mga bangko at payment providers ang Ripple Payments para sa international transfers. Kaya gumagalaw po siya. Kaya po niyang gumalaw sa mahigit 90 markets at higit 50 currencies. Pangalawa ay ang custody solutions. Ayan, nag-aalok po siya ng storage para sa mga institution na humahawak ng Bitcoin, Ethereum at saka stable coins. At ang pangatlo ay ang stable coin na RLUSD. Inilabas po ito nitong taong 2024 at ngayon ay meron na po itong market cap na higit $400 million. Ang stablecoin na ito ay sobrang importante dahil pinapatibay po nito ang ecosystem ni Ripple. Kapag mas maraming bangko ang gumagamit po ng RLUSD, siguradong tataas po ang utility ni XRP bilang bridge currency. At kapag tumaas po ang utility, pwedeng sumipa po ang presyo. Ayan, dito naman po tayo kay Stellar or XLM. Si XLM ay ginawa naman or isinilang noong taong 2014. Ito po ay ginawa ni Ginoong Jed McCaleb matapos po niyang iwanan si Ripple dahil sa hindi pagkakaintindihan. Ang layunin po ni XLM ay simple pero malalim. Yan po ay bigyan ng access ang mga ordinaryong tao sa mabilis at murang transactions, lalo na yung mga unbank o yung mga walang bank account. Ang kanyang core system ay tinatawag na Stellar
Consensus Protocol or SCP. At ito po ay gumagamit ng voting mechanism kung saan bawat node ay pwedeng pumili ng quorum slice or trusted validators. Dahil dito, mas decentralized po itong si XLM kumpara kay XRP. Isa pa, ang Stellar Development Foundation or SDF ay isa pong non-profit. Hindi po siya kumokontrol sa network kundi nagsisilbing gabay lamang. Ito ang dahilan kung bakit mas grassroots ang dating ni Stellar. Kaya ang epekto po nito sa market ay malinaw. Dahil mas nakatuon po siya sa remittances at peer-to-peer, mas malapit siya sa mga use cases ng mga ordinaryong tao. Kapag dumami po ang partnerships tulad po ng MoneyGram at saka iba pa, mas lalaki po ang demand para kay XLM. Ngayon ay ano nga ba ang pinagkaiba ng kanilang technology? Ayan, si XRP ay mas centralized dahil sa kanyang UNL-based consensus. Ito ang dahilan kung bakit sobrang bilis po niya na umaabot ng 1,500 TPS or transactions per second. Samantalang si XLM naman ay decentralized at kayang umabot ng 1,000 TPS. Halos magkapareho po sila sa bilis ng transactions na nasa 3 to 5 seconds lamang. Pero mas mura po ang bayad kay Stellar na halos meron po itong 5 digits per transactions kumpara kay XRP na may 4 digits to transactions. Yan, kung iisipin po natin, para itong laban ng isang luxury express train at isang efficient public transport. Yan, public transport. Sa XRP po ang train na nakalaan para sa mga malalaking institutions, samantalang si XLM naman ay mas abot kaya at para po sa lahat. Kaya ang impact po nito sa market ay depende kung sino ang target audience. Mas maraming bangko at malalaking institutions, si XRP ang panalo. Mas grassroots at mass adoption, si XLM ang mas pabor. Ano naman po ang kalagayan ng kanilang seguridad or ang kanilang security? Sa higit isang dekada, parehong hindi po nabutas ang mismong blockchain nila XRP at XLM. Pero noong April 2025, si Ripple po ay nakaranas ng supply chain attack. Ayan. Ang mismong blockchain, ayan, si Ripple po ay nakaranas ng supply chain attack. Hindi ito sa mismong blockchain kundi sa isang software tool na ginagamit ng ilang apps sa XRPL. Ito ang nagpapakita na kahit mabilis at malakas itong si XRP, mas malaki po ang panganib dahil medyo centralized ang kanyang sistema. Samantalang si XLM naman ay mas resilient dahil sa decentralization. Kaya sa market perspective, kapag may nangyaring tulad ng attack, madalas bumabagsak ang presyo dahil nababawasan ang tiwala ng mga investors. Ngayon ay ano naman po ang future outlook ng dalawang coin na ito? Yan, para kay XRP, mas gumaganda ang kanyang kinabukasan matapos ang settlement sa SEC ngayon pong taong 2025. Idagdag pa natin ang suporta ng mga bagong US administration at saka ang posibilidad ng isang XRP ETF. Kung ito po ay maaprubahan, malaking bagay ito at pwedeng magtulak kay XRP papunta sa $10 na target. Para naman kay XLM, nakatakda po siyang maglabas ng Protocol 23 upgrade ngayong September 2025. Sa upgrade na ito, makakaya na ni Stellar na mag-process ng 5,000 TPS at mas efficient na smart contracts. Kapag naging successful po ito, tataas po ang kanyang demand para kay XLM dahil mas maraming gagamit ng kanyang network. Yan, ito na po yung pinakamatinding katanungan. Sino ang mas lamang sa kanilang dalawa? Ayan. Kung institution at banking partnerships ang pagbabasihan, malinaw na mas lamang po itong si XRP.
Kasama po niya ang mga higanting bangko tulad po ng Santander, American Express at Bank of America. Dagdag pa rito, si XRP ay isa sa mga pinili para sa US Crypto Strategic Reserve. Kung mas adoption at decentralization naman ang usapan, panalo po si XLM. Siya ang mas approachable coin para sa mga tao, lalo na sa mga developing countries. Kaya ang epekto po nito sa presyo ay magiging depende. Magiging depende po kung anong sektor ang mas mabilis lumago. Kapag mas naging malakas po ang adoption ng banking sector, mas aangat si XRP. Kapag mas dumami po ang gumagamit ng peer-to-peer at remittances, si XLM naman ang posibleng sumipa. At yan bilang panghuli, kung tutuusin, wala talagang iisang panalo sa laban na ito. Parehong may kanya-kanyang lakas sina XRP at XLM. Si XRP ay para po sa mga bangko at institutions. Malakas, mabilis, at may suporta ng malalaking kumpanya. Kung titignan po natin ang presyo, siya ang may chance na umabot sa $10. Samantalang sa XLM ay nananatiling tapat sa kanyang layunin na tulungan ang mga ordinaryong tao. Mas mura, mas decentralized at nakatuon po sa financial inclusion. Sa kabuuan, depende po sa iyong pananaw kung alin ang mas angkop. Gusto mo ba ng stability at institutional growth? Si XRP ang pipiliin mo. Gusto mo ba ng decentralization at grassroots adoption? Si XLM ang iyong kakampi. Ang malaga, parehong nagsisilbing tulay sina XRP at XLM sa pagitan ng blockchain at saka traditional finance. At sa susunod na mga taon, tiyak na mas titindi pa ang kanilang kompetisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.